Magandang gabi po sa inyong lahat at kung kayo po ay chismoso or chismosa, makikinig kayo sa sasabihin ko. Marami po akong sasabihin na dati hindi ko pwedeng sabihin kasi sabi ni Pinoy, hanggang buhay pa ako, hindi mo pwedeng ikwento yan. Maraming salamat po sa Ateneo na pinayagan tayo na nandito ngayon. Sabi kanina ni Father Jet Villarin, tinext niya si Pinoy nung araw na nag-angiogram siya. Mr. President, aamin po ako, I violated your instructions. Tinawagan ko po si Father Jet the night before the angiogram. Nag-usap po kami ni Pinoy a few days before that at sabi na namin, itutuloy na natin yung angiogram at kung may mahanap, diretso na tayong angioplasty at kung hindi kaya, diretso tayong bypass. The next day po, medyo kinakabahan ako. Nakausap ko po, kwento ko sa asawa ko, at sabi ni Marides sa akin, Dad, bakit hindi mo ipamisa yung heart operation ni Pinoy? Bakit po kami takot na takot sa angiogram na yon? Because over a year ago, sometime towards the end of September, there was a procedure po na not as critical as the angiogram. Minor po, sampling, top sampling sa likod po. Mr. President, I'm sorry, sasabihin ko po, nung binibigyan po siya ng anesthesia, nag-flatline po ang presidente for a few seconds. Nagkagulo po kami. Hindi po namin alam kung anong gagawin. Buti na lang po na-revive ang Pangulo. Kaya po tonight, hihingi po ako ng paumanhin sa lahat ng kaibigan, sa lahat ng kamag-anak, na galit sa aming mga kaibigan at sa mga magkakapatid at pamilya kung bakit hindi namin ikwento na meron na palang sakit ang Pangulo. Sa hospital po kahapon, habang umiiyak ako, ang mga text na natatanggap ko, inaaway po ako ng mga tao. Bakit hindi niyo sinabi, sana nakabisita kami, sana nakaregalo kami, sana nakapunta kami? Hindi ko po pwedeng sabihin, hindi po pwedeng sabihin na magkakapatid dahil sabi niya, walang sasabihan, hindi pwedeng ikalat. Dahil siya po ay napaka-pribadong tao. Sabi niya, Pre, mapipilitan lang silang pumunta, bumisita. Wala na naman tayong magagawa pa. Kaya ho, sa aking mga kasamahan sa kabinete, alam ko po merong mga masama loob. Bakit hindi namin sinabi ang totoo? Sorry po, takot po ako sa Pangulo. Alam niyo naman po yun. Meron pong mga nakakailam, nagdududa, tumatawag. Bakit ganito? Bakit ganon? Hindi ko po masagot. Totoo po, mahigit 1 taon, halos 2 taon na po, simula nung nalaman na may sakit siya. Wala rin po kami pwedeng ipaliwanag sa inyo kasi hindi po namin alam ang lahat ng karamdaman niya. Marami po kaming binabantayan, marami kaming pinag-aaralan, tinetestingan ng mga doktor. Pagkatapos po nung unang procedure, sabi niya sa akin, samahan mo ako at si Bong ata ang kasama ko, makinig kayo habang nakikipag-meeting ako sa mga doktor. Pero huwag kayo magsalita. So naisip ko, bakit kaya? Baka makalimutan niya kung anong sinabi ng mga doktor? Hindi po. Perfect po ang memory ng Pangulo, di ba? Kung anong mabasa niya, marinig niya, maaalala niya. Then, I just realized, siguro gusto lang niya na may kasama siya. Ate Balsi, Pinky, the family, I'm sorry you were not there. Kasi tinanong ko siya, nasan yung mga kapatid ba? Sabi niya, hindi, tayo lang.
Nung pinag-uusapan po, may cardiologist, pulmonologist, lahat, isip ko, baka parang cabinet meeting to. Baka isa-isahin ng mga doktor magpresenta. Mahaba yung meeting, hindi ko nakukwento sa inyo. Pero it was a few months po talaga na hindi alam kung ano talaga. Which one was causing this problem? Which one was complicating this problem? Kaya, sorry, wala ho po kaming ikukwento sa inyo. Tonight po, ayoko sana magsalita, pero sabi nung anak ko, Dad, hindi pwede, kailangan mo ilabas yan. Marami akong sasabihin na baka magalit ang Pangulo, so pag bigla po akong kumanta, ibig sabihin, pinapagalitan na ako para humatuwa siya. Nais ko pong ipaliwanag ang iba pang bagay at sagutin ang iba pang tanong. So sinagot ko na po kung bakit hindi namin sinabi. Ayaw niya po kayong maabala. Ayaw niyo pong sabihin na nagpapaawa siya. Okay. At may kaibigan pa kami na nagsabi, o nga no, baka sabihin nila, pumuporma na tayo para hindi tayo mabilanggo, just in case. Hindi po. Ayaw lang niya talaga niyong malaman. Pangalawang, gusto kong liwanagin at ikwento sa inyo. Sabi kanina ni Father Jet, walang wangwang. Sabi ng mga wangwang. Naisip ko lang po, naintindihan niyo pa po kung bakit ayaw ni Pinoy ng wangwang? So baka magalit siya, kwento ko na lang po, paano kami nagkakilala. Kasi yung anak ko pong babae, ang bunso po namin si Marian, tinanong ko, Dad, paano kayo nagkakilala ni Pinoy? Sa totoo lang, hindi ko maalala. Tinanong niya si Pinoy at si Pinoy ang nagkwento. Nagkakilala po kami ni Pinoy dahil sa isang party doon sa kasulok-sulukan ng Cavite. Bagong lipat po ako dito. Hindi po kami magkaklase nung high school at grade school kasi sa Cebu po ako nag-aral. Inimbita po ako kasi birthday party ng pamangkin ko, nakasintanda ko. Si Pinoy na imbita dahil may nililigawan siya na nandun sa party na yon. Nung uwian na, martial law, yung nagdala sa kanya doon, biglang may ibang pupuntahan, wala siyang kasama pa uwi, wala siyang sasabayan. Bagong kilala ko lang siya, sabi ko, pareho po kaming taga Quezon City. Sabi ko, gusto mo tayo na lang magsama, sabay na lang tayo umuwi. Siyempre, hindi ho pwedeng mahuli si Pinoy sa curfew. Di po ba? So timing talaga sinigurado namin. Many years later, simula ho yun, naging kaibigan kami, naging malapit kami. May nagtanong, bakit kayo naging malapit ni Rene? Na hindi naman yan nag-grade school, hindi naman yan nag-high school. Ang sagot ni Pinoy, dahil inimbitan niya ako na sumabay sa kanya pauwi galing sa Cavite, hindi ko naman alam na Bolts, meron palang reputasyon ng Cavite doon nung panahon na yun, di ba? Sabi niya, siguro tong taong to, pwedeng pagkatiwalaan dahil delikado na yung Cavite, delikado mahuli sa curfew. Doon po kami nagkakilala. Marami pong nagsasabi na mahirap intindihin si Pinoy. Nung una, hindi ko rin maintindihan. Pero nung nabasa ko po ang sulat ng tatay niya, nang hinabilin sa kanya, ang nanay niya at mga kapatid niya. Kung mabasa niyo yung sulat na yon, maiintindihan niyo na si Pinoy. Nung nagkasama po kami, dito po sa Ateneo, he felt safe. Dito po pwede siya maglakad, dito pwede siya makipagbiruan. Marami po kaming kaklase na nandito. Dito, hindi siya kinakatakutan. Dito, hindi siya nilalayuan. Nung nakilala ko po si Pinoy, may kamag-anak ho akong tumawag sa akin. Gago ka ba? Ba't ka sumasama dyan? Baka madali ka. Ma-pick up ka rin ng Metrocom. Martial ho nun eh. Okay. Nung nalaman po na sa gabi lumalabas kami, yung isang kamag-anak ko, tinawagan ako. Huwag mong gawin yan. Baka mahuli ka.
Eh paano pag huhulihin yan, masasama ka? Yun po ang sitwasyon. Sorry, Mr. President. Minsan po, sabi niya, para tayong may ketong, lumalayo ang mga tao dahil natatakot sila na masali sa atin. Karamihan po ng mga tao at kaibigan, alam nila, mapili daw si Pinoy sa restaurant at sa pagkain. Malaking seremonyas ang desisyon kung saan kami pwedeng kumain. Sinong may-ari, anong nangyayari dyan. Akala nila mapili sa pagkain si Pinoy. Hindi po. Iniilagan po namin ang sitwasyon na sasabihin ng mga waiter, "Sir, bilisan niyo na po. Marami pong susunod." Or, "Sir, pwede kayo lumipat sa loob. Meron ho kaming magandang lamesa doon." Akala mo para special? Hindi po. Natatakot sila baka makita ho na nandun si Pinoy. Totoo po yan at marami ho tayong kakalasit kaibigan na nandito. Alam po ni Pinoy kung anong pakiramdam, what it is to be helpless, to be powerless. Alam niyo po ni Pinoy what it feels to be api. But that did not make him a bitter person. No. Nung naging presidente siya, imbis na bawian niya yung mga tao na nag-api sa kanya, hindi po. Ano pong ginawa niya? Sinigurado niya na hindi aabusuhin ang kapangyarihan. Wang-wang was a representation of the abuse of power that you rightfully have. Hindi naman po illegal na magwang-wang kung talagang pulis ka or nasa pwesto ka. But ang punto ni Pinoy, hindi mo kailangan gawin yan. Huwag mong gawin yan. Kahit may kapangyarihan ka, huwag mong gawin para abusuhin. Yan po ang dahilan kung bakit ayaw niya ng wang-wang. Bakit po, pasensya na po kayo, 5 minutes at kailangan magsara daw to ng 11 o'clock. Bakit po EPAL? Ayaw niya ng EPAL, walang this project brought to you, gano'n. May nagsabi ng kampanya, "Mr. President, magpa-picture ho tayo na may karga kang baby." Sabi niya, "Bet ko gagawin yan? Pakitang tao yan, fake yan. Mr. President, gawin niyo to." Let's talk about the elephant in the room. Mama Sapano. Sana daw niyakap ng presidente yung isang namatayan. Hindi ho siya ganun. Hindi niya gagawin yon para ipakitang tao lang. Pero alam natin lahat anong ginawa natin para sa lahat ng namatayan, di ba? Julia, nasan si Julia? Laki ng problema namin ni Julia kasi nag-budget kami ng 1 house per family. Eh, hindi naman po namin alam na yung iba pala, 3 ang pamilya. Okay. Educational plan. Pero you cannot pay for life. No. What did the president say when he was challenged? Sabi niya, "Habang buhay ko, hanggang ililibing ako." Di ba? Sinagot niya yan nung kinatanong siya about Mama Sapano. And true enough, here we are. Hindi ho ang Presidente Noynoy Aquino, hindi ho pakitang tao. Ayaw niya, kung meron man siyang gagawin niya tunay, hindi ho fake. Bakit? Nung patapos na ho ang termino ng presidente, sabi niya sa akin, "Pre, maghanda ka na. Kasi pag wala na tayo sa pwesto, iba na ang mundo." Nasubukan ko na yan. Nung presidente ang nanay ko, nung nawala na, iba na. Pinoy was so ready to step down and he was so looking forward to it. And that is why ayaw niya nung EPAL. Kaya ho, pag may bagyo, earthquake, sinasabi nila, "Bakit ang tagal niyo pumunta? Dapat the next day pumunta na kayo. Dapat 2 days later pumunta na kayo." Sec Babes, Sec Bolts, alam niyo yun, di ba? Alam niyo po ba kung bakit? Sabi ni Pinoy, "Bakit tayo pupunta doon ngayon? Manggugulo lang tayo." At imbis ayusin ng mga alkalde, ng military, yung mga tao na naapektuhan, tayo pang aalalahanin nila. They will have to take care of us. Sabi niya, bigyan niyo muna ng pagkakataon na ayusin yung immediate concerns,
Tsaka tayo pumunta para pagdating natin doon, dala natin solusyon, hindi tayo nagdadagdag ng problema. Yun po ang Pangulo natin. That was Pinoy. Sensya na po kayo, I'm not gonna talk about him as president, I'm gonna talk to him about him as a person. Hindi epal, hindi wangwang. Sabi ng iba, sensya na po kayo, minsan naapektuhan ako sa social media, hindi ako galit. Hindi daw nagdadasal. Kaya daw to ganito na. Desperate, frustrated. Hindi po totoo yun. On the day that he passed away po, about 5 o'clock, between 5 to 5, my own personal estimate po, 12:20 ng madaling araw, nag-text po siya kay Margie. Kasi si Romy at si Margie paalis, papuntang Amerika. Ano ang tinext niya? Kasi tinext siya ni Margie, pupunta kami ng Amerika, meron ka bang pabibili? As usual, Pinoy, Mare, yung lifesaver ko at saka yung 57. 12:20, text. No. Ako mismo po, for weeks before that happened, pinaplano na namin saan siya magpapahinga pagkatapos ng transplant niya. Tinitingnan ko na yung beach house or yung farm lot na pwede naming upahan, bilhin para kasi sabi, kailangan malayo ka, kailangan hindi ka doon. We were so looking forward to the transplant. He was a fighter to the end. Kilala niyo siya, mga members of the cabinet. Hindi ho sumusuko si Pinoy. He was a fighter to the end. After the angiogram, tuwa po ako dahil isa lang pala ang blockage nakuha sa stent. Sabi namin, tapos na yung heart. So we did it. Hindi po totoo yun. Nung nasa ospital na po ako, hindi ko na siya naabutan. Binigyan ako ng pagkakataon. Doon na po ako umiyak. Doon ko na po siya kinausap lahat. He believed in God. Sinabi nila na hindi nagdadasal ang Pangulo. Maraming salamat sa bukas palad na kumanta ngayong gabi. You were one of the President's favorites. Every single CD ninyo meron siya. As a matter of fact, pag may bagong CD ang bukas palad, tatanungin niya ako, Pre, na meron ka na ba nitong kantan to, na yung CD na to? Kung wala pa, bibigyan niya ako. Pinoy love music. Pareho po kami. In everything that he did, there had to be music. My friend and my president prayed in his music. I'll give you 2 examples. Naalala niyo po si Mary Jane. Indonesia, death row. 4 times kinausap namin ang Indonesian government. Huwag niyo ituloy. We were in Malaysia flying back to the Philippines. The following day, she was supposed to be executed. Last stretch, last draw, last try. Bago ho kami naghiwalay sa eroplano, nag-usap kami, sabi ko, we did everything possible legally. The President of Indonesia said, there's nothing I can do legally. Sabi ko, in the end, pre, dasal na lang. Diba? Alam niyo ba po kung anong ginawa niya nung gabing yon for 3 hours habang hinihintay nila na sumagot ang Indonesia doon sa last stretch? Nakikinig po siya ng CD ng Bukas Palad. Nakikinig po siya ng kantang Anima Christi. Kakantahin ko na sana pero wala na daw oras. Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Water from the side of Christ to wash me. That is how he prayed, and he prayed. Because there will be times in the midst of the biggest problems, yun po ang sasabihin niya, alam mo pre, hindi ako nakatulog kagabi pero nagdasal ako. So it's not true na hindi nagdadasal ang Pangulo ko. Hindi ho totoo na hindi nagdadasal ang Presidente natin. Nung lumabas po yung kwento na si Pinoy daw, pinasara yung chapel sa Malacanang,
Si Pinoy daw, pinatanggal ang statwa ni Mama Mary sa tuktok ng ceremonial staircase. May tumawag po sa akin, galing dito. Okay, totoo ba na ganon? Sabi ko, hindi. Trabaho ko pong sabihin ang totoo sa kanya. Yun ang utos niya sa akin. Kahit gaano kasakit, kahit gaano kasama, sabihin mo sa akin. Nung ikwento ko sa kanya, Mr. President, sinabi nila na pinagawa mo daw to, pinagawa mo daw to. Alam niyo ba po kung anong sagot niya? Brother Armin, patawarin mo ako. Sabi niya, Pre, Mary for you, for your white and blue, we pray you keep us, Mary, constantly true. We pray you keep us, Mary, faithful to you. Period. Tumalikod na lang po ako. Diba? Anak po siya ni Tita Cory, di ba? Pinalaki po siya ni Tita Cory. Kaya ba niyang gawin yon? Hindi po. Finally, marami pa sana akong kwento pero wala nang oras. At hindi po ako magpapa-interview. On the way home from the hospital, yesterday, pauwi po, nagmaneho ako. Sa bagong skyway po ako dumaan. Habang dumadaan po ako sa skyway na yon, bagong skyway, naalala ko po yung state visit sa Canada. Nung sinabi nung representative of the Queen, Secretary General ata tawag doon, in a speech to Pinoy, sabi niya, you are an honorable man because you have decided to plant a tree even if you know you will not benefit from the shade of that tree. Napakaganda. Akala ko galing sa Bible, hindi pala. It was a proverb written by a farmer in Canada. In closing, Pinoy, maraming salamat sa marami mong punong tinanim kahit alam mong hindi ka makikinabang sa bunga o lilim na maidudulot niya kapag malaki na ang puno. Maraming henerasyon ang makikinabang sa mga bunga at lilim. Malamang hindi ka nila kikilalanin o maalala na ikaw pala ang nagtanim ng puno na yon. Pero pre, alam ng Diyos ang iyong ginawa para sa bayan at para sa Pilipino. At sa dami-daming pagkakataon na kinanta mo ang Anima Christi, ang huling mga linya ng kantang Anima Christi na kinanta mo, matutupad na. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Maraming salamat sa inyong lahat.